Kung hindi ito nare-report at hindi napapile yung kaso, hindi ito magre-reflect sa aming records, criminal or derogatory records. Hindi dapat nangyayari ang ganyan. Ang mga drivers dapat masundo at may hatid na safe sa kanilang mga tahanan. Yung mga ganyang gawain ng driver, kinukondina natin. Mga pasaherong madalas sumakay sa Transport Network Service Vehicles, pinag-iingat ng National Bureau of Investigation. Laban TNBS, kinundena ang ginawang pagnanakaw at pananamantala ng isang TNBS driver. Kung sinasabi niya na na-pinpoint po niya na sa Taal Lake po itong sinasabing pinaglibingan o pinagdalhan itong mga missing sa Bungero, it will be a challenge because alam natin napakalalim yan at kailangan natin ng mga diver siguro para kukuhanin yan at dadaan po sa proseso yan kasi ilang taon na po ang lumipas. Philippine National Police plano makipag-ugnayan sa lumutang na whistleblower na nagsabing inilibing sa Taal Lake ang mga nawawalang sa Bungero. During the course of the patrol na ginawa ng ating aircraft, you can see that it has successfully confirmed the presence of Chinese maritime militia sa loob ng Luzon. Mahigit 50 Chinese maritime militia vessel muling namataang nagkukumpulan sa loob ng Roseau Reef. Philippine Coast Guard nag-deploy ng 2 barko at eroplano upang imbestigahan ang sitwasyon sa lugar. We have received a letter from the office that she is not attending. Vice President Sara Duterte hindi dadalo sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kamara magpapadala pa rin ng SONA invitation kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang incoming senators naniniwala na dapat pa ring talakayin sa 20th Congress ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Hindi dadalo ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte. Samantala, papadalahan pa rin ng Kamara ng imbitasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. Ito ang balita ni Rosalie Cos. We have received a letter from the office that she is not attending. Walang dahilang binanggit ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte nang ipaalam sa Kamara na hindi ito dadalo sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Sa kabila nito, mananatiling may nakalaang upuan sa gallery ng plenaryo ng House of Representatives para sa Vice Presidente sa SONA Day. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, natanggap nila ang liham mula sa Office of the Vice President matapos ipadala ang formal na imbitasyon sa lahat ng institutional guests, kabilang na ang heads of agencies, constitutional commissions, justices ng Supreme Court at iba pa. Walang reason and in fact we don't really ask for any reason. No? But be that as it may, we are prepared for her attendance. No? So we will reserve a seat for her at the VIP gallery and a holding room for her and her immediate staff and family. Kung sakali, ito na ang ikalawang pagkakataon na no-show si Vice President Sara sa State of the Nation Address ni PBBM. Kabilang naman sa padadalhan ng SONA invitation si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa International Criminal Court o ICC dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng anti-drug war nito. Ipadadala ito sa tanggapan ng dating presidente sa Davao City matapos maihalal na alkalde ng lungsod. But he is not here, no? And I'm sure he will not be able to attend. We're talking about physical presence kasi
Well, we will send the customary invitation, no? Which we will send to former presidents, former vice presidents, former Senate presidents, and former speakers. Pasado alas 10 ng umaga ng June 19 nang dumating sa House of Representatives ang ilang kawani ng Presidential Security Command o PSC. Nagsagawa ang mga ito ng security check at walkthrough kasama ang Legislative Security Bureau ng Kamara at ilang tauhan din ng Philippine National Police o PNP. Kabilang pa rin ito sa paghahanda para sa fourth SONA ni PBBM. Pinasadahan ng mga ito ang ilang bahagi sa main building ng Kamara gaya ng Plenary Hall, North at South Lounge kung saan din inaasahang bibisitahin ni PBBM sa araw ng kanyang SONA. Samantala, hihintayin ng Kamara ang pinal na desisyon ng Commission on Elections o COMELEC Bank sa disqualification cases bago tanggapin ang mga congressional candidate o nominee na nanalo sa nakalipas na midterm elections. Ito ay matapos na ideklara ng COMELEC 2nd Division na walang bisa ang kandidatura ni Luis Joey Chua Uy sa Manila 6th District. Gayun din, kinansela rin ng COMELEC 2nd Division ang rehistro ng Duterte Youth Party List. May dalawa pang kongresistang nanalo sa eleksyon, subalit hindi pa na ipoproklama dahil sa mga kasong kinakaharap sa COMELEC. So we're waiting for the resolution of COMELEC. No? Kailangan kasi en bank yun. Sa kasalukuyang tala ng Kamara, nasa 317 ang papasok ng mga kongresista sa 20th Congress. Mahigit 95 dito ang first-termers. Magsasagawa naman ang Kamara ng seminar workshop para sa mga bagong halal na mambabatas sa June 23 to 25 at July 7 to 9. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaring makakaupo sa pwesto ang Duterte Youth Party List kapag may kautusan mula sa Korte Suprema na sila ay iproklama ng Commission on Elections o COMELEC na nagsilbing National Board of Canvassers o NBOC noong nakaraang halalan. Sabi naman ng Supreme Court, wala pang aksyon sa petisyon ng grupo. Ito ang balita ni Dante Amento. Basta po nakakuha kaagad sila ng kahit na anong order mula sa mataas na hukuman na nagsasabi na ang COMELEC ay dapat magproklama, dapat iproklama, dapat i-lift ang order of suspension, we will immediately comply. Handang sumunod ang Commission on Elections o COMELEC kapag may kautusan mula sa Supreme Court na iproklama ang Duterte Youth Party List. Isa ang grupo sa nanalo noong May midterm elections at nakakuha ng mahigit 2.3 milyon na boto o 3 pwesto sa 20th Congress. Ngunit sinuspende ng COMELEC na nagsilbing National Board of Canvassers o NBOC ang kanilang proklamasyon dahil sa nakabinbin nilang kaso sa komisyon. Hindi po natin i-defy ang Korte Suprema sapagkat yun po ang tinatawag natin na rule of law. Noong nakaraang buwan, dumulog sa Korte Suprema ang chairman ng Duterte Youth na si Ronald Cardema. Umabusoan niya ang NBOC sa kanilang desisyon. Parang sinadya na talagang 3-4 na oras bago yung proclamation, saka kayo magsasabi na hindi kayo kasali. Unang-una, bakit sa tingin namin merong grave abuse of discretion? Kasi discretion na lang pala ng COMELEC ngayon kung kailan sila magpoproklama ng duly elected winners. Samantala, ayon naman kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, nakabinbin pa rin ang petisyon ng Duterte Youth. Hintay na lang anya kung ano ang magiging aksyon ng hukuman kapag nagbalik sesyon sa susunod na buwan. That case is still pending, so for deliberation pa. So the court right now is in decision writing break, and they will resume sessions in July 1. Kahapon ay inilabas ng COMELEC ang desisyon na kansilahin ang rehistro ng Duterte Youth dahil hindi umano sila nakasunod sa proseso ng kanilang application for registration. Sabi naman ng chairman ng grupo, pinupolitika lang sila ng komisyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Tinitingnan ngayon ng pamilya ng isang person with disability na nabugbog sa isang bus ang pagsasampa ng kaso sa mga nanakit dito. Ayon sa abogado ng biktima, inaayos na nila ngayon ang mga kaukulang ebidensya kaugnay ng kaso. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang plano po namin ngayon ay mag-file ng criminal case against doon sa mga nambugbog sa kanya based doon sa video.
Pursigidong magsampa ng kaso ang pamilya ng person with disability na nakuhanan ng video na binugbog sa loob ng bus. Ayon sa pinsan ng biktima, malalim ang idinulot na trauma nito sa insidente. Naging trauma po sa kanya yung pagsakay po ng bus. Ayaw niya na po ayaw niya na pong sumakay dahil may sinasabi siya minsan na bawal na daw po kasi may nambubugbog. Ayaw niya nang sumakay. Ayun po lang po yung nakikita namin naging trauma sa kanya. Paliwanag pa ng kanilang abogado na si Attorney Angelo De Alban, dahil sa kapansanan ng biktima, seryosong inukonsidera nila na isampa ang kaso hindi lamang bilang ordinaryong physical injury, kundi bilang child abuse. Sa ngayon, bumubuo kami ng ebidensya pero nakikita namin na papunta sa child abuse yung kaso na ifa-file namin. Bakit child abuse? Ang biktima ay halos nasa 25 years old na, pero bakit child? Kasi under the law, pag merong intellectual or disability yung bata, yung tao, he could still be considered as a child for purposes of protection and for purposes of filing child abuse. So yun yung ating ine-explore. This is not just an ordinary case of physical injury. Binigyang diin ni Attorney De Alban na hindi sila makikipag-areglo sa mga nanakit sa biktima. Para sa kanila, ito ay usapin hindi lamang ng biktima, kundi lahat ng person with disability sa bansa. Nakausap ko yung family, hindi sila makikipag-settle because first, there is really an abuse. Second, this is a criminal action. Pag may criminal action po tayo, the victim would be just an ordinary witness. At the end of the day, the state will be the complainant. Kaya po, people of the Philippines versus ganito. So makikipag-coordinate po kami sa prosecutors at hindi po namin to isa-settle kasi hindi lang po yung biktima ang involved dito, kundi lahat ng may disability. Bagamat hindi pa pinangalanan kung sino ang mga tiyak na kakasuhan, nanindigan ang kampo ng biktima na makikita sa viral video kung sino ang mga kasamang nanakit sa biktima. Dagdag ni Attorney De Alban, sa ngayon ay 3 individual na ang natukoy. Titiyakin ng mga otoridad na lahat ng nararapat kasuhan ay mananagot. Bagamat batid nilang matagal ang proseso ng mga kaso sa Pilipinas, naniniwala pa rin sila sa hustisya na mayroon ang bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabuhay na naman ang usapin sa mga nawawalang sabongero sa paglutang ng nagpapakilalang whistleblower. Ayon kay alias Totoy, pinatay at inilibing umano ang mga ito sa isang lugar sa Batangas. Handa namang makipag-ugnayan ng Philippine National Police sa naturang individual para mahanap ang mga ito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sana pagtiwalaan po nila yung kanilang pambansang pulisya dahil tayo naman po ang nagsampa talaga ng mga kaso po ito. Tayo po talaga ang nagsimula dyan, particularly yung CIDG. Inipon po yung mga pamilya po ng missing sabongeros at makikipagtulungan po ang PNP, lalong-lalo na po sa Department of Justice na matagal na po nating kasama dito po sa mga kasong naisampa na po before. Interesado ang Philippine National Police sa mga naging pahayag ng lumutang na whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, handa sila makipag-ugnayan kay alias Totoy na nagsabing pinaslang at inilibing sa Taal Lake ang mga ito. Kung talagang doon po nailibing yan ay we don't expect siguro na may makikita pa tayo na mga bangkay dyan. If not siguro yung mga remains na lang o yung mga buto. So it will take a long process at kailangan po natin ma'am ng kailangan muna niyang mag-execute ng affidavit kung meron siyang personal knowledge na alam niya na doon mismo. So para mag-comply po tayo doon sa legal procedures. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo, handa si Chief PNP na magtungo sa lugar at pangunahan ang operasyon. Kung sinasabi niya na na-pinpoint po niya na sa Taal Lake po itong sinasabing pinaglibingan o pinagdanhan itong mga missing sabongero, it will be a challenge because alam natin napakalalim yan at kailangan natin ng mga diver siguro para kukuhanin yan at dadaan po sa proseso yan kasi ilang taon na po ang lumipas. Bagamat hindi ito magiging madali, subalit handa silang puntahan ang lugar
na tinutukoy ni alias Totoy. It will take a long process at kailangan po natin ng kailangan muna niyang mag-execute ng affidavit kung meron siyang personal knowledge na alam niya na doon mismo. So para mag-comply po tayo doon sa legal procedures. Kasi kung pupuntahan po natin yan at sisisirin po yan ay kailangan muna natin i-dokumento yan kasama po natin yung DOJ. Handa rin umano ang PNP na bigyan ng proteksyon si alias Totoy kung may banta ang kanyang buhay. Sinabi po niya na isisecure natin yung lumutang po na bagong witness po at siya mismo po ang magbibigay po ng assurance at kung naririnig po tayo ng pamilya o yung mismong tao po na nakausap po ng ating kasamahan sa media, yan po ang direktang binibigay po na salita po ng ating GPNP kagabi po nung bago po kami maghiwalay. 6 na security guards ng Manila Arena ang sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng nasa 34 na sabungero. Subalit December 15, 2023 nang payagan ang mga itong magpiyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inasahan na ng Philippine National Police ang desisyon ng Department of Justice na hindi ituring na suspect si Alvin Ke sa pagdukot at pagpaslang sa ama nito na si Anson Ke. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang PNP mismo ang naghain ng motion to remove sa DOJ. Wala na matibay na ebidensya na nagtuturo kay Alvin na sangkot ito sa krimen. Ito ay bahagi ng proseso na nakita po ng DOJ na walang direkta yung sinasabi po nating prima facie evidence with reasonable certainty of conviction laban dito kay Alvin Ke. Kaya yung pagkaka-dismiss po ng kaso laban sa kanya ay nire-respeto po natin yon at inaasahan. Dapat pang talakayin ang mga issue sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress ayon sa ilang incoming senators. Inihayag din ng ilan sa mga bagong senador na pinag-uusapan pa ang magiging komposisyon at liderato nito sa susunod na Kongreso. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Looking forward to trying to get back the old feel of the Senate. At sana yung mga kasama natin dito ay ganun din. Ang asikasuhin ay yung maitaguyod ang integridad at reputasyon ng Senado. Yan ang mahalaga. Sa unang pagkakataon matapos ang eleksyon, nagtungo sa tanggapan ng Senado ang ilang bagong halal na senador para sa orientation ng mga proseso sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinagot rin ng mga ito ang ilang issue na inaasahang kakaharapin nila sa Senado sa 20th Congress. Partikular na dito ang mga usapin sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay incoming Senator Vicente Tito Soto III, hindi niya masabi kung ang pagtawid ng impeachment trial ang unang pag-uusapan ng plenaryo sa 20th Congress. We leave it to the majority. Basta ang mahalaga is that we address any particular issue that crosses the Senate's perspective. Dapat ina-address kaagad. Huwag nating hayaan yung nanghuhula ang taong bayan o ang mga karamihan ng kababayan natin. Di malaman ano nangyayari. Kailangan transparent. Transparent na Senate, transparent ang gobyerno. Umaasa siyang hindi na pagdedebatihan ang pagko-convene ng impeachment court sa 20th Congress. Ngunit kung kinakailangan, bukas siyang pag-usapan ito. Pag inabutan namin yun, I don't think there will be any debate, but you will not be able to stop any member of the Senate to stand up and discuss it or debate about it. You cannot stop that. You cannot prevent that. So, kung ano datatnan namin, yun lang namin sa 20th Congress. Naninindigan naman ang nagbabalik ring senador na si Francis Kiko Pangilinan na tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial dahil continuing body ang Senado. At ang tungkulin natin is to try and decide the case.
Kung walang ebidensya o kulang ang ebidensya, hindi sapat, acquittal. Kung sapat naman ang ebidensya, conviction. So we have to go through the process. Kung meron silang ebidensya, ilabas nila at tayo ay magpapasya. Naghahanda naman si Senator-elect Erwin Tulfo sa impeachment case sa pamamagitan ng pagbabasa at panonood ng mga diskusyon sa social media at website ng Senado. Ngunit kung maaari nga bang tumawid ang paglilitis sa susunod na Kongreso, payag siya dito bagaman kailangan anyang hintayin kung ano ang mangyayari sa 20th Congress. Sa akin lang naman, tinitignan ko yung mga tao, binabasa ko hati May mga nagsasabi na, bakit pa itutuloy yan? Sayang yung oras. May mga nagsasabi na, no, let's hear it. We want to hear. Ano ba talaga? Meron ba? Sa akin naman, kung ako tatanungin personally, why not? Why not? Then, kung it's the VP is not guilty, then so be it. Then let's dismiss the case, di ba? Bakit natin pipilitin kung hindi siya guilty? Kaugnay naman ang magiging komposisyon ng Senado sa susunod na Kongreso, partikular na ang grupo ng mayorya at minorya, hindi pa rin ito malinaw para sa ilang mga bagong senador. Again, I will not preempt yung discussions namin kasi tandem kami tumakbo, di ba? And si Senator Risa was our pinaka-campaign coordinator manager. So we have to sit down first and discuss this. Well, I'll rather cross the bridge when I get there, but at the moment, tingnan ko muna sino yung magiging leader or ano itsura ng leadership before I decide on what my next plans would be or my next steps would be. May sagot rin ang ilan sa mga bagong senador para naman sa usapin kaugnay ng Senate leadership sa 20th Congress. I think that question is better addressed to my colleagues. Sa mga senador na lang, huwag sa akin dahil ako kinakausap ng iba sa amin na kung handa akong mag-lead siyempre, ang sagot ko, oo. Kung gugustuhin nila, di ba? Mamaya mag-uusap kami ni Sen. Rapi. Susundan ko lang siya kung sinong gusto niya. Okay. Kung gusto niya si Tito Soto, disobey. Kung gusto niya si Senator Chis lang. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinanggi ni House Prosecution Panel Member at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores ang ulat na may plano ang House of Representatives na ihaing muli ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Flores ang pahayag matapos sabihin ni Senator-elect Erwin Tulfo na narinig niya sa mga kasamahan niya na may balak ang Kamara na i-refile ang impeachment complaint sa 20th Congress. Ayon kay Congressman Flores, wala itong naririnig at wala ring natatalakay na ganitong plano. Dagdag pa nito, sinertipikahan lamang ng House of Representatives na naaayon sa panuntunan ng Kamara at nasa ligang batas ang inihaing impeachment complaint, ngunit wala anyang dahilan para i-refile ang reklamo. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipag-usap ukol sa muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ito ang sagot ng Malacanang sa panawagan ng United Nations Special Rapporteur sa gobyerno ng Pilipinas na muling buksan ang diskusyon para sa reaccession ng bansa sa Rome Statute ng ICC. 2019 ang kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute kasunod ng paglulunsad ng ICC na investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Open po siya. Nung huli po kami nag-usap, dahil doon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Inanunsyo ng Malacanang ang panibagong batch ng mga opisyal ng pamahalaan na mananatili at maaalis na sa pwesto. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, tinanggap ang courtesy resignation sina Presidential Advisor on Legislative Affairs Mark Leandro Mendoza, Presidential Advisor on Military and Police Affairs Roman Feliz at Philippine National Oil Corporation President and CEO John Arenas. Mananatili naman sa pwesto ang mga head ng Government Service Insurance System, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, National Irrigation Administration, Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Health Insurance Corporation.
Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang mag-asawang naaksidente sa Bataan. Ayon sa driver, malaking tulong ang paglalagay ng seatbelt dahil wala silang tinamong malalang injury. Ito ang balita ni Nath Tafio. Tataas ko to ha. Ano yung ibang gamit natin? Ito po yung masakit. Swelling. Yun lang po yung masakit, sir. Di po kayo nahirapan huminga ngayon? Okay. Tulala at nasa gilid na ng kalsadang mag-asawang ito nang maabutan ng UNTV News and Rescue Team sa Roman Highway, Abukay, Bataan, pasado alas 3 ng madaling araw, Martes, June 17. Habang wasak naman ang harapan ng L300 matapos ang nangyaring vehicular accident. Ayon sa 43 anyos na driver ng L300, kasama nito ang kanyang asawa at anak at magdi-deliver lang sana sila ng kanilang paninda sa palengke sa Maribeles, Bataan nang makailip ito. Dito po yung masakit. Additional resources. Sa may side niya. Dito po masakit. Dito lang po. Dito po masakit. Dito, masakit. Dito po, walang masakit dito. Dito po sa paa, wala namang masakit. Dito. Ito. Nagtamo ang driver ng abdominal rigidity sa kaliwang itaas na bahagi ng tiyan, pamamaga sa kaliwa ng likod at gasgas sa kaliwang paa. Nakaagad namang inassess, kinuna ng vital signs at nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang mga sugat ng pasyente. Tanggalin po namin ito, sir, ha? Checking lang po kami. Normal naman, 2 seconds. 2 seconds, normal naman. Iniinda naman ng asawa nito ang pananakit ng tiyan dahil sa seatbelt. Ayon pa sa mag-asawa, dahil sa seatbelt, kaya hindi naging malala ang kanilang kalagayan. Samantala, wala namang injuries na tinamo ang batang sakay nito dahil nakaupo ito sa passenger seat. Matapos malapatan ng Pangunang Lunas ang pasyente ay inendorso na ito sa Abukay Rescue Unit upang maipadala ang mga ito sa ospital. Nathaniel Teofilo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahahalagahan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipino sa Israel na humihiling sa pamahalaan na tulungang makauwi sa bansa. Pinapayuhan naman ng Department of Migrant Workers ang mga recruitment agencies sa huwag munang mag-deploy ng mga OFW sa mga conflict areas sa Middle East. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. We are preparing for and arranging for repatriation of the first batch. Pero pasensya muna, I won't give a timeline muna. But rest assured, it is being done and it will be done as soon as possible. Minamadali na ng Department of Migrant Workers ang pagpapauwi sa mga overseas Filipino workers sa Israel dahil sa kasalukuyang gulo sa Middle East. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga OFW na naghahangad ng repatriation. Today, it stands at 178 who have requested for repatriation. And we are processing their documents. 28 are travel ready. So we are set to mobilize and supervise the repatriation effort together with the DFA. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, inaasahang itataas na ng DFA ang crisis alert level sa alert level 3 mula sa alert level 2 na restriction phase lamang. We expect Secretary of Foreign Affairs po na by today, ipirma na niya yung approval ng pag-akyat kasi gagawin natin for both countries voluntary repatriation para mas mapaalala natin sa mga kababayan natin na may repatriation program kaya kailangan pagsamantala nila. Samantala, pinayuhan naman ng Department of Migrant Workers ang mga recruitment agency na pansamantala munang ihinto ang deployment sa mga conflict area gaya na lamang sa Israel, Jordan, Lebanon at Iran. Kaya nga kasama rin yan sa aming advisory sa recruitment agencies. Huwag nyo nang padala muna yung mga ipadadala ninyo sa Jordan dahil they will just be turned back. Paliwanag ng kalihim, dahil sarado pa ang ilang airspace sa Middle East, maiipit lamang ang mga ito gaya ng mga naunang OFW na papuntang Israel at Jordan, ngunit na stranded sa Dubai. Any and all recruitment agencies who have deployed workers to the Middle East, so we have asked them to heighten, red alert na rin silang lahat, to please coordinate with their employers and foreign placement agencies.
Tiniyak naman ng kagawaran na hindi pa rin sapilitan ang isinasagawang repatriation, ngunit nakahanda ang pamahalaan na tulungan ang mga nagnanais umuwi ng bansa sa lalong madaling panahon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pa umanong direktang epekto sa remittances ng overseas Filipino workers ang nangyayaring gulo sa Israel at Iran. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakausap niya ang Department of Finance kaugnay nito. Noong nakaraang taon, umabot niya ng higit $106.4 million ang kabuang remittances ng mga OFW sa Israel at Iran. The impact on remittances remains limited for now. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig na mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maeve Yandog mula sa Brisbane, Australia. Naghahanap na rin ng paraan si Russian President Vladimir Putin upang makatulong sa pagpayapa ng gulo sa Israel at Iran. Sagot naman ni US President Donald Trump sa pinuno ng Kremlin, unahin niya ang paghahanap ng solusyon sa sarili nitong problema sa Ukraine. Ito ang balita ni Bradley Robusa. Nag-alok ng tulong si Russian President Vladimir Putin upang wakasan ang hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Putin, maaari siyang mamagitan sa dalawang bansa para sa kasunduan o settlement na maaaring magpapahintulot sa Tehran na ituloy ang isang mapayapang atomic program kasabay ng pagpapayapa sa security concerns ng Israel. Naniniwala rin ang Kremlin leader na may solusyon sa sigalot ng dalawang bansa. Это тонкий вопрос. И, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено. Sinabi naman ni US President Donald Trump na dapat tutukan na lang ni Putin kung paano tatapusin ang sariling sigalot sa Ukraine. Mediate Iran. Let's mediate Russia first, okay? I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later. Bradley Robusa, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan na ni US President Donald Trump ang mga plano para salakayin ang Iran. Ngunit wala pa itong pinal na desisyon. Ayon sa isang senior intelligence source, pinipigilan pa ni Trump na magsimula ng pag-atake baka sakaling pumayag na ang Iran na hindi na ituloy ang kanilang nuclear program. Napaulat na kinukonsidera ng US leader na magsagawa ng pag-atake sa Fordo, ang underground uranium enrichment facility ng Iran. Samantala, tinanggihan ni Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang panawagan ni Trump para sa unconditional surrender at nagbabala na magiging magastos ang anumang military intervention ng US. Habang pinaigting ng Israel ang pag-atake nito sa mga missile at nuclear site ng Iran, gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pagpapakawala ng humigit kumulang na 400 missiles na pumatay ng 24 na sibilyan sa Israel. Nagpadala naman ang US ng karagdagang puwersa militar sa rehiyon habang ang embahada nito sa Jerusalem ay naglabas ng plano para sa evacuation ng mga mamamayang Amerikano. Hindi nagbunga ng kasunduan patungkol sa taripa ang pag-uusap ng G7 nations sa Canada. Ito ay matapos na maagang umalis sa pagtitipon si US President Donald Trump upang harapin ang umiinit na labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ang balita ni Carmela Marinda. We might not agree on absolutely every issue, but where we will cooperate, we will make an enormous difference for our citizens and for the world. Walang kasunduang nabuo sa katatapos na G7 summit sa Canada patungkol sa trade and tariffs. Ito ay matapos umalis ni US President Donald Trump upang matutukan ang nangyayaring digmaan sa pagitan ng Israel at Iran isang araw bago matapos ang pag-uusap ng 7 pinakamalalaking ekonomiya sa mundo.
Ayon sa White House, hindi nagmamadali ang US President sa usapin ng taripa at trade, lalo't iniisip ni Trump na maaari niyang gawin ang pag-uusap sa pagitan ng bawat bansa bilang bilateral trade agreement. Hindi rin inaasahan ng mga ekonomistang dumalo sa summit na magkakaroon ng agarang kasunduan sa G7 summit, lalo't binigyang diin ni Trump ang kanyang paniniwalang ikabubuti ng US economy ang mga taripa. I'm a tariff person. I've always been a tariff. It's simple, it's easy, it's precise, and it just goes very quickly. Ayon kay Trump, bagamat mayroong posibilidad sa trade talks sa Japan, hindi pa rin nare-resolba ang automobile tariff sa bansa, habang naniniwala si Trump na hindi pa rin patas ang trade deal ng European Union sa US. Nagpaalala naman ito na pwede pa rin niyang patawan ng taripa ang sinumang bansa na hindi makikipag-negotiate sa US ng patas. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdiriwang ngayong araw ng ika-80 kaarawan si Myanmar deposed Democratic leader Aung San Suu Kyi. Ayon sa kanyang anak, wala silang inihandang selebrasyon upang gunitain ang birthday ng ina. Natanggap na rin umano nila ang kapalaran nito. Nagpasalamat rin si Ari sa suporta ng mga tao sa kanyang ina. Thank you for standing with Burma, and thank you for keeping the dream of democracy alive. Si Suu Kyi, na kilalang Democratic leader, ay nakasalukuyang nakakulong sa isang undisclosed detention facility mula 2021 nang magkaroon ng military takeover sa Myanmar. Nanganganib ang liderato ni Thai Prime Minister Paetongtarn Shinawatra matapos kumala sa Boonchai Thai Party, isa sa pinakamalaking kaalyado ng kanyang koalisyon. Ang pag-alis ng nasabing partido ay bunsod ng umano'y naidulot sa soberanya ng Thailand at integridad sa militar nito matapos na mag-leak ang phone call ng Thai leader sa maimpluwensyang dating leader ng Cambodia na si Hun Sen. Humingi ng paumanhin si Paetongtarn kaugnay ng issue at tiniyak ang suporta ng gobyerno sa militar upang mapanatili ang soberanya ng bansa. Samantala, nananawagan ng oposisyon ng People's Party na buwagin na ang parlamento at magdaos ng halalan upang makabuo ng lehitimong pamahalaan. Nananatiling alerto naman ang militar na nagpahayag ng paninindigan sa demokrasya at pagtatanggol sa bansa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si May Vendog. Magandang gabi. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na mahigit 50 Chinese maritime militia vessels ang nagkukumpulan ngayon sa Rosal Reef, isang bahura sa West Philippine Sea na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Inaasahan naman ang pinsala sa naturang bahura dahil sa illegal na pananatili doon ng mga barko ng China. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. During the course of the patrol na ginawa ng ating aircraft, you can see that it has successfully confirmed the presence of Chinese maritime militia sa loob ng Rosal Reef. Nasa mahigit 50 Chinese maritime militia vessel ang nakitang nagkukumpulan at nakaangkla sa Rosal Reef. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsimulang dumami ang mga ito noong Martes, June 17. Kaya ang PCG agad idineploy ang dalawang barko nito na BRP Cape Engaño at BRP Cape San Agustin para i-monitor ang mga militia vessel. Ni-radio challenge ng PCG ang mga barko para itaboy, alamin ang kanilang pakay sa lugar at ipaalam na labag ito sa soberenya at karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ngunit wala isa man sa mga ito ang tumugon. We informed them that their presence, their irregular movement, and their swarming activities and anchoring activities do not conform itong freedom of navigation.
And this kind of behavior basically violate our sovereign rights in our own exclusive economic zone. So we keep on challenging them to tell us their intention and to depart immediately. But unfortunately, sa dami ng Chinese maritime militia vessels na to, wala ni isa sa kanila ang nagresponde. Nasa layong 130 nautical miles lamang ang Rosal Reef mula sa mainland Palawan. Naniniwala ang PCG na ang layunin ng ganitong swarming ay ipakita ang pagangkin ng China sa mga hindi okupadong bahura ng bansa o walang nakabantay. Gayon din upang takutin ang mga mangingisda, lalo na't kilalang fishing ground ng mga Pilipinong mangingisda ang lugar, at magsagawa ng surveillance at intelligence gathering sa mga aktibidad ng PCG at AFP. Well, you know, the Chinese maritime militia has been used by the Chinese government for a lot of reasons at sa mga nakaraang taon pa. No? Una sa lahat, they want to assert their claims dito sa mga area na to na unoccupied na mga coastal state. Like for example, ang Rosal Reef has never been occupied ng ating gobyerno, and yet the Chinese, what they're doing is they're deploying Chinese maritime militia to claim that they have they are present in these areas, no? Naglunsad din ng maliit na bangka ang Coast Guard para maitala ang bow numbers ng mga militia vessel. Lahat ng ebidensya ay isusumite sa National Task Force for the West Philippine Sea para sa karampatang aksyon. Nababahala ang Philippine Coast Guard sa posibilidad na masira ang mga coral reef at madumihan ang karagatan dahil hindi ito itinilagang anchorage area. There is a very high possibility na makasira sila ng environment natin, considering na more than 50 Chinese maritime militia are anchoring in the shallow area of Rosal Reef. Sa mga nakaraang taon na monitor na rin ang swarming activity ng mga militia vessels sa Rosal Reef, subalit umaalis din sila kapag na-expose sila sa publiko. Ngayong taon, ito ang unang pagkakataon na nakitang umangkla sa lugar ang ganito karaming Chinese maritime militia vessel. Sabi ng PCG, nananatili sa lugar ang 2 barko ng Philippine Coast Guard para patuloy na i-radio challenge at itaboy ang mga militia vessel ng China. Ryan Lacanlale, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaalis na ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Japan. Ayon sa Malacanang, dadalo si PBBM sa World Expo sa Osaka. Magkakaroon din ng pagkakataon si PBBM na makapulong ang ilang negosyante at makaharap ang Filipino community. Sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Education Secretary Sonny Angara ang itinilagang caretaker ng bansa habang nasa Japan si PBBM. Ang pagpunta po ng Pangulo doon ay para po pasinayaan, puntahan at ipagmalaki ang pavilion ng Pilipinas sa nasabing World Expo sa Osaka 2025. Dahil ito po ay nagtatampok po ito ng mga, of course, yung mga mayayaman nating kultura at ang magaganda nating landscapes. At ito po ay isa sa parte para po mas lalong mapalawig natin ang turismo sa bansa. Isang panalo na lamang ang kailangan ng PNP Lady Patrollers para makamit ang championship sa UNTV Volleyball League Season 3. Ito ay matapos magwagi sa Game 1 ng Best of 3 Finals kahapon. Samantala, nasungkit naman ang AFP Lady Gunner ang 3rd place. Ito ang balita ni Jet Meresita. Compared to sa mga previews. Straight set victory para sa PNP Lady Patrollers matapos nila pataubin ang BFP Lady Firefighters sa Best of 3 Finals Game 1.
Dikit ang laban ng dalawang kupunan kahapon na live sa Paco Arena sa Maynila. Ngunit hindi na pinatagal pa ng Lady Patrollers ang match at mabilis itong kinuha sa scores na 25-21, 25-21 at 25-18. Masaya talaga kami. Big chance talaga yun pag nakauna ka sa Game 1 po. Yung pinaraktis namin, lahat sila gumana ngayong araw. Maganda po ang mga nilaro ng mga player ko. Kondisyon na kondisyon po. Ngunit sa darating na Game 2, tiniyak ng Lady Firefighters na babawi sila upang ma-extend pa ang finals. Kailangan talaga pag-igihan uli namin para makabawi kami second 2. Kung ano yung mga weakness namin ngayon, kailangan talaga mag-double time kami ron. Lalo na dun sa blocking. Wala talagang blocking ngayon. Naman sa bronze medal match, nagharap ang AFP Lady Gunnar at Comelec Suffragettes. Tinalo ng AFP ang Comelec sa scores at 25-18, 25-23 at 25-19. All set win para sa Lady Gunnar, kaya't secured na ang bronze medal ngayong season. Yung season 3 compare sa other seasons, the previous, talagang mas na-challenge yung AFP this season. Kasi siyempre yung mga kalaban, hindi na talaga yung dati na season na talagang mas nakikita namin mas dominante yung AFP. So ngayon, talagang mahirap. Bigumang makuha ang bronze, memorable experience pa rin ito para sa Suffragettes. Masaya na malungkot kasi nga we first na number 1 kami sa elimination tapos we end up 4th place. So masaya na malungkot actually. Siyempre, ang memorable yung nakapag-compete kami sa UNTV for the second time. So nagpapasalamat pa rin kami kay Kuya Daniel na nai-invite pa rin niya kami. Volleyball fans, it's not yet over dahil muli tayong magkikita-kita sa Finals Game 2 sa darating na linggo, June 22. Abangan ang exciting volleyball action sa laban ng PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters. Huwag ding palampasin ang All-Star Game ng Team Charity laban sa Team Hope. See you God willing sa Rizal Memorial Coliseum ng alas 4 ng hapon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang susunod po na balita ay may tema ng karahasan, pinapayuhan ng mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak sa panonood. Babala sa mga sumasakay ng Transport Network Service Vehicles o TNVS, lalo na ang mga babae. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng National Bureau of Investigation sa isang TNVS driver na umano'y ng halay at nagnakaw sa isa nitong pasahero. Mariin namang kinondena ng grupo ng TNVS sa ginawa ng naturang driver. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kung hindi ito nare-report at hindi na-file yung kaso, hindi ito magre-reflect sa aming records, criminal or derogatory records. Kaya nga't nagpapasalamat kami dito sa pamilya ng biktima na nireport ito. Alam namin gaanong kasakit yung nangyari dito sa pamilya ng biktima and to the victim herself. Dumulog sa tanggapan ng National Bureau of Investigation noong Lunes, June 16, ang isang babaeng biktima umano ng robbery at rape. Base sa sumbong ng biktima, alas 3 na madaling araw na nag-book siya sa isang Transport Network Vehicle Service. Pauwi sana siya sa kanilang tahanan galing sa southern part ng Metro Manila. Ngunit habang nasa biyahe ay nakatulog ito. Nagulat na lang siya at nagising nang may naramdamang kakaibang nangyayari. So naturally, inantok siya. Along the way, nagulat siya when nung nagising siya is the vehicle is already on a stop mode, and in her struggle to extricate herself from the lewd acts by the driver, sinuntok siya sa sikmura at nanghina siya. Matapos mai-report ang nangyari, kaagad na nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan ng NBI. Sa kaparehong araw din ay naaresto ang suspect sa tulong na rin ng may-ari ng sasakyan at TNVS company.
Itong practice na ginawa ng particular TNBS na kung saan ito namamasukan ay kahanga-hanga. Agad alam nila kung saan nakatira. So they keep a record track on the activities of their drivers, and we really appreciate that yung pinakita sa amin at nakipag-cooperate kaagad. Hindi naman itinanggi ng TNBS driver ang kanyang kasalanan. Napansin ko siya sa likod, sir, is nakatulog, nahulog sa upuan, sir. Kaya gumilid ako sa gilid, tinulungan ko siya makabalik sa upuan. Kasi di pa rin siya nagising, sir, eh. Tapos nung ko na siya sa upuan ng maya, sir, doon na, sir, dala ako sa tukso, sir, temptation, sir. Bukod sa cellphone, bag at kwintas na nakuha mula sa biktima, iniimbestigahan din ng NBI ang ilan pang mga gamit na kanilang nakita mula sa suspect. We found out that there are also other phones where he kept the phone. We don't know yet whose phones are those. For sure it's not from the victim, but we are quite definite that it might be from somebody else. Samantala, kinundinan ng grupong Laban TNBS ang nangyari. Ayon kay Laban TNBS President Jun De Leon, bagamat isolated case ito, hindi katanggap-tanggap ang ganitong gawain ng isang TNBS driver. Hindi dapat nangyayari ang ganyan. Ang mga drivers dapat masundo at may hatid na safe sa kanilang mga tahanan. Yung mga ganyang gawain ng driver, kinukondina natin. At kung ano man may tutulong ng grupo natin dyan, kung meron man, welcome po tayong tumulong. At sa Transport Network Company na nakipagtulungan sa NBI, nagpapasalamat tayo doon. Ayon pa kay De Leon, sakaling may record sa Philippine National Police o NBI ang isang nag-a-apply na driver, ay hindi ito pinayagan na makapasok sa isang TNBS company. At sa insidente na kinasangkutan ng naarestong driver, panigurado na hindi na ito papayagan pang makapagmaneho sa alinmang TNBS company. Walang puwang yung mga rapist at hold-upper sa hanay ng TNBS dapat. Kasi nakasalalay dyan yung imahe ng buong community. Baka matakot nang sumakay ang mga mananakay kapag yan, pumutok yung ganyan. Pero sa akin, isolated yan. Ngayon lang ako nakabalita ng ganyan. Kadalasan po ang TNBS ang na-hold up. Pero ito baliktad eh. Paalala naman ng NBI na malaki rin ang maitutulong na maibigay kaagad sa kaanak ang lokasyon at mga impormasyon ng sinakyang TNBS. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinondena ng Department of Transportation o DOTR ang pagkalat ng mga peking taxi rates sa social media dahil labag ito sa patas at abot kayang pamasahe ng mga pasahero. Sa larawang ibinahagi ng ahensya, makikitang umaabot sa halos 1,000 pesos hanggang higit 4,000 pesos ang bayad ng isang pasahero para ihatid sa ibang terminal ng Ninoy Aquino International Airport o hanggang sa ibang syudad sa Metro Manila. Ginagamit umano ng mga taxi driver at operator sa mga peking taxi rate sa pagbiyahe nila sa NAIA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi nila ito palalampasin. Huhulihin nila ang mga nagkakalat ng peking taxi rates, pati na mga driver at operator nito na naniningil ng sobra. Mananagot din niya ang mga kawani ng gobyerno kung mapapatunayan kasabwat sila sa ganitong gawain. Nakipagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga kinatawan na North Luzon Expressway o NLEX kahapon. Layo nito na magsagawa ng review para sa alternatibong paraan upang mapaikli ang planong EDSA rebuild. Nakikipag-ugnayan ng ahensya sa iba't ibang stakeholders para mabawasan ang inaasahang magiging epekto ng proyekto sa publiko. Nauna nang nagbigay ng 1 buwan na palugit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pag-aralan muna ng mga ahensya ng gobyerno ang proyekto. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Dito ay nanunsyo ng Pangulo ang mas malaking benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa post-kidney transplant patients. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Noong 2024, ang coverage ng PhilHealth para sa kidney transplant ay 600,000 pa. Ngayon, palalakihin na natin hanggang sa 2.1 million pesos na ang coverage. Itinaas sa 2.1 million pesos ang kidney transplant package benefits ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth.
Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang bumisita kanina sa mga pasyente ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Sa ilalim rin ng bagong benepisyo, sasagutin ng PhilHealth ang gamot para sa mga bata at nakatatandang mga Pilipinong nakatanggap ng bagong kidney. At sa unang pagkakataon, mapapatupad na natin ang PhilHealth, mapapatupad na ng PhilHealth ang benefit package para tugunan ng gastusin para sa kidney transplant patients. Kasama yung immunosuppressive na medication, drug prophylaxis, antibiotics at iba pa. Meron din suporta para sa ating mga donor dahil sila din ay nauoperahan. Kaya kailangan din bantayan at tiyakin na sila ay nasa magandang kondisyon. Ang living donors para sa mga bata at mga mas nakatatanda ay parehong makatatanggap ng 1,900 pesos para sa kada 6 na buwan na pagpapalaboratorio at monitoring. Itinaas rin ang subsidiya sa dialysis per session ng chronic kidney disease o CKD patients. Dati, meron pa rin binabayaran ng pasyente kapag nag-dialysis dahil may kulang pa, kailangan pa mag-payout ang pasyente. Ngayon, hindi na. Tinaasan natin ang halaga ng coverage mula dati sa 4,000 piso. Ngayon ay ginawa natin 6,350 para sa kabuong benepisyo halos 1 milyon or 990,000 pesos lahat-lahat. Ayon kay Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, pangunahing sakit sa bansa ang sakit sa bato o chronic kidney disease o CKD. Kaya naman inatasan siya ni Pangulong Marcos na palakasin ang programa upang maiwasan ang ganitong uri ng sakit. Ang CKD natin ngayon, karamihan dahil sa diabetes at hypertension. Kaya sinabi niya nga, inatasan ako na palakasin yung primary care, prevention part. Tiniyak naman ng PhilHealth na hindi na mahihirapan ang mga ospital sa pagkuha ng kanilang claims. Ayon kay PhilHealth President at CEO Edwin Mercado, target nilang pabilisin ang proseso sa hospital claims. Ramdam po nila yung pag-iksi nung claims cycle po namin. Sabi nga nila, kaya naman palang gawin, ba't hindi pa nagawa dati? So yun po, hinahabol pa naming paiksiin. Parang ngayon po, nasa 23 days. Meron pong mga region, kaya na po ng 15 days. Pero ang aking pong marching order, ibaba namin ng 7 days. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasampahan na ng kaso ng Bulacan Police ang mga driver ng truck na sangkot sa aksidente sa NLEX Marilao Bridge kahapon, June 18. Pinasususpindi naman ng Transportation Department ang toll collection sa bahaging ito ng NLEX dahil sa nangyari. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sa kasalukuyan, yung driver po ay nasa kustodiya po namin at inaayos lang po yung mga dokumento para sa inquest niya ngayong araw. Kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries and damage to property ang isinampa ng Marilao Police sa driver ng container van na bumangga sa tulay ng Marilao Bridge sa northbound kahapon. Alas 12 ng tanghali kahapon, June 18, nang dumaan ang nasabing truck sa Marilao Bridge at sumabit ito sa bakal sa ginagawang tulay. So tinamaan yung tulay, yung beam niya, nahulog yung beam. So itong kasunod na Mitsubishi Adventure ang tinamaan nung beam nung nalaglag. So nawala ng control yung driver ng Mitsubishi kaya siya bumaliktad at gumulong doon sa gilid ng kalsada. Meron pong isang nasawi at saka yung 6 po ay sugatan. Ayon naman sa driver ng truck, katatapos lang niyang mag-deliver ng parcel sa May Kawayan at pabalik na para igarahe ang trailer truck sa Malabon. Walang bantay yung time na yun walang gwardiya. Sumabit po ako doon sa tulay ng Marilao. Hindi ko makalay na abutin yun. Bigla na lang sa malpo, bigla na lumalagabog sa likuran. Ano mang gawa dyan, hindi ko man sinadya yan. Hindi ako mang ginusto niya yung mangyari. Siyempre, pasensya na ako. Kung ang ginusto yun. Ano mang gawa yan, bayaran na ako yung kasalanan yun. Nagdulot naman ng pagsikip ng daloy ng trapiko ang naturang insidente hanggang kaninang umaga. Bunsod ng nangyaring aksidente, inatasan ng Department of Transportation o DOTR ang NLEX Corporation na agad suspindihin ang koleksyon ng toll sa Marilao northbound segment ng expressway hanggang sa madaanan ang lahat ng 4 na lane.
Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DOTR at Toll Regulatory Board na tiyaking mabibigyan ng kompensasyon ang mga motorista na dadaan sa naturang lugar para sa nasayang na oras at pagod dahil sa naidulot nitong masikip na daloy ng trapiko. Kailangan ding mabigyan ng NLEX ng kinakailangang assistance ang naulila ng nasawi sa insidente at ang iba pang nasugatan. Pinagpapaliwanag naman ang concessionaire sa kapabayaan nito matapos mangyari ang parehong insidente 3 buwan na ang nakararaan. Sa huli, humingi ng pangunawa ang DOTR sa mga motorista at commuter dahil sa nangyayaring ito. Samantala, isang mensahe ang ipinadala sa amin ni NLEX Traffic Manager Robin Ignacio na sinasabing hintayin na muna ang pahayag na lalabas ng kanilang kumpanya. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng pagtama ng malakas na lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Tagum City, nasubukan ang kakayahan ng mga responder at mismo mga residente na tumugon sa sakuna sa ginanap na second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Tagum City ngayong araw. Ito ang balita ni Gladys Suwabi. Gitawag nato og whole of government, of whole of nation and whole of society approach. So ang katauhan mismo apil na sa pag-atiman sa ato ang pagpangandam nato. Pagguho ng gusali, insidente ng sunog at banta ng tsunami, mga panganib na maaaring idulot kung magkakaroon ng malakas na lindol. Sa mga senaryong ito, nasubok ang kakayahan at abilidad ng mga rescue team at responder sa idinaos na second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Tagum City kaninang umaga. Bukod sa earthquake drill, sinamantala ng Office of Civil Defense Region 11 na maituro rin sa komunidad ang mga kailangang gawin upang maihanda at mailigtas ang sarili kung may banta ng tsunami. Ayon sa OCD-11, napapalibutan ng baybayin ang Tagum City kaya't may banta ng tsunami, kaya mahalagang maihanda ang bawat residente sa nakaambang panganib. Kung naay dakong earthquake, may tabo nga diri sa dagat ang source sa maong earthquake, ang Tagum is one of those that will be affected, no? Malubog, especially ang barangays nila coastal. Ang red gyud nga halos tanan gyud na barangay nagatubang sa dagat. Unya pasulod 7 kilometers, 8 kilometers pasulod. Kung naay tsunami, tanan gyud ma-affected. So dako pag gyud tagtrabaho. Well, ang katawhan ready og nakasabot gyud sila unsa nganong naa sila dire. Ang isa sa mga dako ka challenge na nakita namo karon ang alarm system. So, katong lagyo ng mga balay, dili nila madungog ang alarm system. Sa pagtunog ng warning bell pasado alas 9 kaninang umaga, pinuntahan ng mga responding team ang mga residente na nasa coastal area ng Barangay Libuganon. Ang ilang residente ay mabilisang tumakbo papunta sa evacuation area, habang ang mga matatanda, bata at PWDs ay isinakay naman sa rescue vehicles. Nagandami sa mong mga kuan, dalunon, mga needs na mo, mga pagkaon, tubig, ug maoray madali-dali mga tambal na madala na mo para maka-evacuate mi diri sa eskwelahan. Participate ko kay dako siya learn sa kuha para sa ako mga anak para makabalupod sila unsaon nila buhaton nila para mag-andam sa drill na earthquake drill ug sa kana mga tsunami. Daghan kay nakatunan labi na gayon sa pag sa og naay linog nga magkuan jud ay motago ta sa ato ang bangko ug unsa diha unya pag abot pud og naapoy tsunami kinahanglan jud ay magdali-dali ta ug kanang bahalag magkinaunsa jud ay sa ato ang kinabuhi pero mutuo jud ay yung taog unsay mga kuan sa ato ang panggobyerno. Nakiisa naman ang UNTV News and Rescue Team sa nasabing aktibidad upang mahasa pa ang kakayahan at lalong ma-equip sa pagsagip ng buhay. Importante na ang ating grupo na UNTV News and Rescue ay maging bahagi sa mga ganitong activity sa ating community, sa ating syudad upang sa ating mga team maging kasangkapan din tayo na makapagligtas o makatulong sa ating mga kapwa-tao kung anong magagawa natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid, huwag po nating ipagkait.
Sa ngayon ay pinaplano na ng OCD-11 ang pagsasagawa ng panibagong drill kung saan magkakaroon ng aktibong partisipasyon ang buong Davao Region. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay ng libreng sakay ang Civil Defense Eastern Visayas sa mga cargo truck na sasakay ng Roro na maghahatid ng essential goods dahil sa limitadong access sa San Juanico Bridge. Nakiisa naman si Ambassador Wang Shilian sa pag-aalay ng bulaklak sa Bantayog ni Jose Rizal sa Cagayan bilang paggunita sa kapanganakan ng pambansang bayani ngayong araw. Sa Cebu City, nanawagan ng lokal na pamahalaan ng mga Cebuano na makiisa sa citywide cleanup drive sa darating na Sabado. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Eastern Visayas, inilunsad ng Regional Interagency Coordination Cell 8 Task Force San Juanico ang libreng sakay program para sa mga essential at perishable goods. Kahapon isinagawa ng Civil Defense Eastern Visayas ang ceremonial activity para sa pagsasakay ng mga truck sa isang Roro. Sakay ng Roro ang 18 mga truck na may lamang mga supplies patungo sa Amandayahen Port, base Samar. Lulan nila ang mga sariwang produkto, bigas, mga isda at commodities para sa food security at commercial activities. Ang libreng sakay na ito ay upang maibsan ang logistical bottlenecks sa probinsya kasunod ng pagpapatupad ng limitadong access sa San Juanico Bridge. Sa Cagayan, nakiisa si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, sa pag-aalay ng bulaklak sa Bantayog ni Jose Rizal ngayong araw bilang paggunita sa kapanganakan ng pambansang bayani. Kasama niya sa wreath-laying ceremony si Cagayan Governor Manuel Mamba, mga kinatawan ng pamahalaang panlalawigan at iba pang personalidad ng Embahada ng China. Bago mag-alay ng bulaklak, inawit sa aktibidad ang lupang hinirang at pinatugtog naman ang national anthem ng People's Republic of China. Ang pagdalo ni Ambassador Wang Zilian sa programa ay bilang pagkilala sa ugat na pinanggalingan ni Rizal. Ayon sa kasaysayan, ang lolo ni Rizal na si Domingo Lamco ay mula sa bansang China. Nagsimula ito bilang mangangalakal sa Pilipinas at kalaunay lumipat sa Binyan, Laguna, kung saan nakilala ang pangalang merkado na pinanggalingan ni Dr. Jose Rizal. Sa Jinjiang City, Fujian Province sa China, mayroon ding bantayog ni Rizal bilang pagkilala sa kanyang Chinese roots. Sa Cebu City, hinikayat ng pamahalaang lungsod ang mga Cebuano na makiisa sa 20th Cebu City Cleanup Drive na gagawin sa June 21, araw ng Sabado. Layo nito na maipalaganap ang kalinisan sa kanilang lungsod. Lilinisin ng mga volunteer ang pinaka-polluted na mga daluyan ng tubig kung saan nagkalat ang mga basura. Kabilang dito ang Bulacau River, Kinalumsan River, Guadalupe River, Estero de Parian, Lahug River, Mahiga River, Butuanon River at ang Tagunol Creek. Pinagdadala ng mga panglinis ang mga volunteer gaya ng walis at mga sako. Isinasagawa ang citywide cleanup drive sa lungsod tuwing ikalawang Sabado kada quarter alinsunod sa ordinansa ng lungsod. Last quarter, March 15, 2025, we successfully collected almost 115 tons of trash. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi naging hadlang ang ipinatutupad na curfew at protesta sa Los Angeles, California upang dayuhin ng Blooms ang Wishbus USA. Bukod sa kanila, daang-daang wishers din ang nanood sa live performance ng P-pop girl group na BB sa iconic Wishbus sa Estados Unidos. Ito ang balita ni Sonny Cos. Lakas loob namang tumungo sa Los Angeles sa mga Blooms at Wishers upang makita ang live performance ng BINI sa Wishbus. Sa kabila ito ng pangambang dulot ng mga protesta at curfew sa syudad. LA right now is crazy. You know what's happening here. There's a curfew and everything else. And you went here. Why? Because
I don't know when I'm going to see Beanie again. They're not from America, so might as well take the chances. Daan-daang blooms ang dumayo sa Los Angeles. Ang iba, hindi alintana ang layo mula sa pinanggalingang estado gaya ng New York. Makita at marinig lamang ng malapitan at live sa Wish Bus, ang world-famous P-pop girl group na Beanie. Wish Bus is one of our favorite events especially for singers because we love hearing them live. Bukod sa mga napupunong mga venues sa kanilang Beanieverse World Tour, isa sa best moment para sa Beanie habang sila ay nasa North America ay ang makita ng malapitan sa Wish Bus ang mga blooms. Of course, yung pinaka-best moments, yung makita yung blooms namin. Yes! Like, nagpunta kami dito last year, we were nobody. Parang wala talagang nakakakilala sa amin masyado. To now, na parang napupuno na namin yung yung theater, yung mga concerts namin. Kaya super grateful po kami for this opportunity. Thank you so much, Blooms. We love you. At may nanonood na sa Wish Bus namin. Ibinahagi din ng Beanie ang mga paparating nilang sorpresa para sa mga blooms, gaya ng bagong EP at cosmetic lines. At syempre, isang behind the scene ang ipinaunlak ng Beanie at Wish Bus USA bilang patikim para sa bagong Wishclusive ng Nation's girl group, ang Shaggy D, na mapapanood soon sa YouTube channel ng Wish Bus USA. I bet you won't beat me. Nah, I bet you won't beat me. Shaggy D, Shaggy D, Shapopo. Shaggy D, Shaggy D, Shapopo. Shaggy D, Sanico sa UNTV News and Rescue, Hollywood Boulevard, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito na po ang ating mga naging kausing ngayong pong araw ng Webes. Maraming salamat po at mag-shoutout tayo kina Arnel Bañares, Rina Luker, Fernando Rufon, Samson Cava, Mercedita de Jesus, at Aaron J. Maloles. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais pang balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 6, na nagsasabi, marami ang mamamanhik ng lingap sa magandang loob, at bawat tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga kaloob. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.